Mga ka-health chika, isa sa pinakausong diet trends ngayon ay ang intermittent fasting. Pero tanong ng marami, totoo nga bang nakakapayat ito? At ligtas ba para sa lahat? Sa video na ito, alamin natin ang mga benepisyo, tamang paraan, at mga dapat iingat sa intermittent fasting. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ito nakakatulong sa katawan, manatili hanggang dulo dahil baka ito na ang lifestyle change na matagal mo nang hinahanap. Una sa lahat, ano nga ba ang intermittent fasting o IF? Simple lang. Ito ay pattern ng pagkain kung saan may mga oras kang kumakain at may mga oras kang nagfa-fast o hindi kumakain. Hindi ito nakatuon sa anong kakainin mo, kundi sa kailan ka kakain. Halimbawa, ang 16-8 method, kung saan 16 oras kang nagfa-fast at may 8-hour window lang para kumain. May iba pang paraan gaya ng 5-2 diet o ang alternate day fasting depende sa lifestyle mo. Ngayon, paano nga ba ito nakakatulong? Kapag nagfa-fast tayo, bumababa ang insulin levels sa katawan, kaya mas madali nitong nagagamit ang nakaimbak na taba bilang enerhiya. Sa madaling sabi, fat-burning mode ang katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang, pag-improve ng insulin sensitivity, pagbaba ng blood sugar levels, at pati sa pagsasaayos ng hormones na may kinalaman sa metabolism. At hindi lang yan, may mga nagsasabing mas alerto at focused daw sila kapag nag-i-intermittent fasting dahil hindi na laging food coma mode. Tingnan naman natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Una, weight loss at fat loss. Dahil limitado ang oras ng pagkain, natural na bumababa ang calorie intake. Pinapagana rin nito ang autophagy, isang proseso kung saan nililinis ng katawan ang mga sirang cells. Kaya parang internal detox. Pangalawa, improved brain function. Nakakatulong ito sa pagtaas ng production ng brain hormone na BDNF, na responsable sa memory at learning. May mga pag-aaral pa na nagsasabing nakakatulong ito laban sa Alzheimer's at iba pang degenerative diseases. Pangatlo, heart health. Pinapababa nito ang cholesterol at triglycerides, kaya mas healthy ang puso. At panghuli, longevity. Sa ilang studies, nakita na nakakatulong ito sa pagbagal ng aging process. Kaya sinasabi ng iba, fasting is like pressing the reset button of your body. Pero mga kachika, hindi ito magic formula. May mga do's and don'ts na dapat tandaan. Dius. Uminom ng maraming tubig, pwede rin ang black coffee o green tea habang fasting, at siguraduhing balanced at nutrient-dense ang kinakain mo sa eating window. Don'ts. Huwag biglain ang katawan. Dahan-dahanin ang transition, iwasan ang binge eating sa oras ng pagkain, at pinaka-importante, kumonsulta muna sa doktor lalo na kung may health condition ka gaya ng diabetes, low blood pressure, o hormonal imbalance. Marami na ring Pinoy celebrities at fitness influencers ang sumubok sa intermittent fasting. Ang sekreto raw nila? Disiplina at consistency. Hindi kailangan magutom, basta marunong kang makinig sa katawan mo. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagpayat, kundi sa pagpapabuti ng overall health. So mga ka-health chika, napakaraming benepisyo ng intermittent fasting, pero dapat ay may tamang gabay at disiplina. Ikaw, susubukan mo rin ba ang IF lifestyle? I-comment mo sa ibaba kung anong fasting method ang gusto mong itry at kung gusto mong gawan namin ng part 2 para sa meal ideas o success stories. Don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang health tips and wellness, chika.